Good morning mga kasubs at andito tayo ngayon sa SMX Pasay para sa 32nd AFAD, ayan, no? Defense and Sporting Arms Show or ang tawag ko lang sa akin DISAS para maikli lang. Meron na tayong ticket which happens to be, ano rin siya, may paraffol. Ang may mga separate links, ngayon ang last day. So malamang pag nakita niyo ito baka late na rin, sayang. Pero may iba-ibang lane siya, oh. Merong express lane, meron yung walk-in, may GCash lane, tapos may priority lane para sa mga seniors, tsaka yung mga nasa military. Yung nasa senior military, yun, 200 pesos is. Kapag regular, 201 pesos. So nakamura tayo ng piso. Hindi, biro lang. Hindi ko alam kung magkano yung regular. Siyempre, hindi naman tayo nagka-canvas na eh. Tanong bayad lang tayo. Maraming tao actually kasi meron pang isang event bukod dito sa DISAS, Pet Summit. Ang haba ng pila. Akala ko nga may pupuntang may pa BTS may mga akala ko may K-pop na paparating eh. Pero ano yun, Pet Summit. Ngayon, hanapin na lang natin kung nasaan yung entrance. Ayun, laki ng ang laki ng SMX, nakakamiss din. Kapag may mga major events malimit dito ginaganap, hindi lang sporting arms survival show, meron din yung mga events like yung mga weddings, ayan, yung pet summit niya, and all. So papasok na tayo and check out natin mga Ako I'm looking forward sa mga handguns na yung mga may mga exotic na caliber, yung mga hindi common dito sa atin. Like yung 5.7, 50 AE, yan, yung mga ganon, yung mga pang universal soldier natin, pang malakasan ba. So ayan, samahan nyo na ako, tara na, let's go. Okay. Ano na tayo? Looking. Ito, first stop, arms corps. Yan. Ayan, RIA competition na version. RIA 5.0 E enhanced. 9mm 17 rounds ito. Ito hindi naman, bago, no? So medyo may gold-ish yung barrel, extended, tapos yung bull barrel kung tawagin, optics. Ang ganda naman, pero wala siyang price na naka-indicate. Chambered in 9mm with 19 rounds. Ganito. Ang niya parang slim ng profile, yung grip niya. Parang akala mo, parang what do you call that? Yung single stock. Tapos here we have yung MiG-22. Chambered in 22 LR, 15 round capacity. Hello there. Maganda yung rails, may flip-up sights. Tapos, yan. Mga dalawang dangkal. Hindi ko alam kung ano yung barrel length niya. Pero mukhang 16 inches, 16, 18. Ayan. Ayan, nice looking na siya. Yung nasa likod niya is yung Ratak. Chambered in 22 LR din. Tapos, na siya, semi-auto yung operation. Adjustable na chick riser. Tapos yung sa butt, na-extend din siya. Tapos, parang parang bull barrel din yung dating niya. Oops, ayan. Check out natin yung mga pistols. Okay. Ito.
Ito yung BBR standard chambered in 380 ACP, 7 rounds. Ayan, may price, 28,600 yan. Para tayo nagla-live selling. Kit ng magazine niya, oh. yung ilagay, ang liit. Tapos yan, for reference, so yung pinky ko, hindi siya, ano, pag may magazine yan, sakto na siya. May front serration. Tapos yung sights. Anong tawag naman? Nakakalimutan ko na yung mga, ano eh. Pero overall, maganda yung, ano, rubber grip. Kaya maganda yung feel kapag hawak mo siya. Ito, another BBR na, ano, this one is chambered in 45 ACP with 10 rounds capacity. Parang ano siya, staggered, do? Kasi mataba yung para sa magazine niya. So hindi siya yung parang single stock na nakapatong pa ano siya. Nice yung grip. May front, may texturing rin sa harapan, sa likod. Solid na bakal talaga. Meron siyang port sa ibabaw para sa pressure niya. Ito STK 200, chambered in 9mm, magazine capacity 15 rounds, 36K. Ito pala, nakalimutan ko, BBR Ultra CS 48.7. Ito 36K, 15 rounds. Ito parang ano naman to. Swakto yung ano nyo. It looks parang ano pa rin, no? Parang parang alanganing mid-size, alanganing full size. Pero yan, maganda yung feel niya rin. Natatanggal pa rin yung ano nyo, kung gusto nyo. Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong accessory. Pero may screw siya. So I think pwede mong i-customize. Ang aggressive ng texture nito, kaya ang ganda ng yung feeling mo talaga hindi siya dudulas. Hindi katulad ng ex mo na joke lang. Yung site niya medyo elevated. Medyo mataas. Pero tingnan mo, wala problema. Ano lang, bago lang sa paningin. Tapos yung in terms of weight, parang lang, parang mas magaan siya sa STK 100 sa tansya ko lang. Let's check out the other stores. Ayan, we have Top Spot Guns. Ito si Mitchell Defense Tactical Rat Dog. Ano siya? PCC, chambered in 9mm. Introductory price, 199. 199,485. Ang ganda nung ano niya. Charging handle niyan, laki, sakto. Tapos rails, M-lock and all. Kasi parang lit ng ano niyo. Ang kit ng yung muzzle brake. Yung switch niya, yung mga pindutan niya, buttons, levers, AR inspired or parang galing sa AR na platform. Ito mo makunat yung handle, tigas. Pero parang some sort of polymer. Tapos yung trigger niya, parang diretsyon ganun. So, parang pang competition ng feel. Tapos sa trigger, medyo malaki siya. I think para to sa in case na nagsusuot ka ng yung gloves para pasok pa rin sa loob ng trigger guard. Ito. Tingnan rin tayo ng brochure. Yan, Colt M5 Carbine, System Defense SD50. Walang price, no? Naka-display lang yung mga model. Colt Competition, Car K9 Gold. Yan, pang gangstang dati yan. Okay, let's check out the other stuffs. Ito. Thompson kaya ito na legit. Ayun.
Auto Ordnance Thompson. 275,500. Naka ano siya, yan yung sale price niya. Ang SRP niya is 290K. Ayan. Ang sexy pa rin tignan, no? Kahit old school na yung yung unit. Ayan, dito tayo sa CZ. Sa CZ. Check natin tong Shadow 2. Compact silver. Chambered in 9mm. Capacity ng magazine is 15 rounds. Tapos it includes 2 magazines na ang sale price is 164,070. Legit, made in Czech Republic. Barrel length 4.9. Kulang-kulang 5. Kulang-kulang 5 meters. Nice feel. Very premium looking. Ang kinis ng niya. Smooth. Tapos yung may texture. Maganda rin. Aggressive din, no? Para siyang it reminds me nung alam niyo yung bakal na file. Parang ganun eh. Saktong-sakto. Kasi ito very sexy. Sexy tong part na to for the hand. Ayan, no? Parang siyang tailor fit sa kamay. Sa kamay ko. Baka naman. Yan. Tapos, optics ready siya. Tatanggalin lang tong part na to. Yan. Pero ako, bigyan ako ng chocolate na libre. Baka po nito na yan. Ito. So, we have yung Magnum Research Desert Eagle. Ayan. Itong. Check natin itong may tiger stripe na design. Price at 351,500. Chambered in 50 Action Express. Capacity ng magazine is 7. Barrel length 6 inches. Medyo may siya. May medyo workout mo dito dahil may konting weight. Pero yung niya pa rin. So yung kamay ko, medyo malaki yung part na to. Solid construction. Very catchy yung tiger stripe na design. This is made in Pillager, Minnesota. Ayan siya. So yung other na design niya, different pala yung price. So this is more on the higher end. Merong nagre-range siya around 300. I think yung pinakamura is yung black, which is 190K. Yan. So yung sa finish nagkakatala. Ito parang Stormtrooper white yung niya. Ayan. Pero yung color niya is white matte distressed. Ito chambered in 44 Magnum. Okay. Let's go in. Ito, we have yung Sulon Arms SG-105 bullpup na shotgun. Ang price niya is 48,875. 12 gauge. Tapos ang capacity, merong 2 magazines. Yung isang magazine can accommodate 4 rounds. Tapos yung isa naman is 9 rounds. Barrel length is 18.8, made in Turkey. Ang ganda ng color niya. Para siyang yung pang-apocalyptic na scenario. Yung red na medyo, kala mo yung parang yung laspad na, pero yung talagang finish niya. There's also one in blue. And yung price niya is same. Ito naman yung tubular yung tubular na detachable na tubular magazine. Apat. Tapos sa isang tube, 4 din. So that makes it 16 rounds. Tapos siguro 1 in the chamber, so make that 17. Ang price naman nito is 70,700. Ang SRP niya is 100,000. So ang laki ng discount. May get 30K. Ito naman yung AR style. Medyo taas natin. Ayan. Ang maker is Gilboa. PCC naman pala siya. Sorry, akala ko shotgun pa rin. Chambered in 9mm, 15 round na magazine. Barrel and 16 inches. Ito naman is made in Israel. Yan. So ito, ang ganda.
Yung levers niya, AR ano. Ito medyo slim yung ano. Compared yung sa AR na nakita natin kanina, yung charging handle niya, medyo teeny-weeny. Pero hindi naman mahirap i-grip pa rin kasi meron siyang parang yung pa-curve. May pa-curve pa rin. Ayun, medyo mataas siya. Hindi na... Yan yung ano, competition na siya, ano, AR style pero shotgun siya, 84,000, red tungsten yung color. Ang, yun nga, 12 gauge. Tapos dalawang 2 magazine, isang 5 rounder, isang 9 rounder. Ang from 99,500, 84,575 siya for this event only. Ito bago to sa paningin ko. Medyo mataas. Okay. C9 by System Defense. Meron siyang RMR. RMR yung ano yung telenovela. RMR. Ay, hindi, joke lang 'yon. 39,100 from its SRP 46,000. Chambered in 9mm, 15 rounder, tapos it includes 2 magazines. Barrel length is 4.01 o 4 inches, made in Turkey. Ayan. So, bago siya sa paningin ko kasi yung usual na handgun, iba-iba, ito yung kakaiba yung sight na included. Yung optics niya. Pero, meron pa rin siyang front and rear sight in the event na ano. Ay, although nakakabit pa rin siya, hindi mo siya makita kasi nakapantay siya sa base nung RMR. So, I think kailangan mo pa rin pang i-detach para magamit mo yung rear sight. Ayan. Ito. Okay, we have yung system, still with System Defense, C9FX Flat Dark Earth Brown. Chambered 9mm. 2 pieces na magazine included, 15 round capacity. Barrel length is 15.2, made in Turkey. May kasama na siyang compensator. Mas na parang ano, kala ko may pagka John Wick ang ano eh. This one is all steel siya. All steel ba? Hindi, polymer. Kasi yung weight niya ang gaan, tapos yung pantay yung ano niya, both sa parang balance yung bigat niya. Tapos yung barrel niya may parang groove na paikot. Kala ko rotate parang rotating Disney yung parang siyang rotating na barrel. Meron din isa pang color na available. Same, magkaiba yung price. Same model, different color. 55,590 CFDE brown, 54,825 COD green. Pero yung pagka-OD green niya, very dark. Mukha siyang parang halos black na nga eh. Pero if you look closely, OD green na siya. Okay. So many guns, so little time. Hindi kaya hindi kaya magdami Okay, here we have yung Angstad arms. Ito parang pistol lang yung dati niyan. Although may provision siya para makapagkabit ka ng stock. AR style yung ano rin niya, AR9. Okay, AR9 nga siya, 250k. Maikli yung barrel niya, parang, 6-inch barrel. Halos parang pistol lang siya. Yung ano niya, so AR yung style yung switch, yung safety,
yung safety, yung bolt release ba? Pero yung charging niya, yung charging handle niya ito, hindi katulad sa hindi katulad sa AR. This one is parang sa AR kasi nandito sa likod. This one is 230k naman. Ano rin siya? 9 mil, tapos 6 inches rin yung barrel. Pero it does have yung hindi stock ang tawag dyan kasi pwede mo isot yung kamay dito eh. Um, let's go. Let's continue. Oh, we have si Espinelli. Ang shiny ng mga baril ni Espinelli, oh. Ito more on siya para sa akin. Pang display kasi parang nakakahina ang iputok, ang kintab-kintab. Siyempre, pag after mo gamit, obligado ka talagang linisin kasi mag-stain yan kapag pinabayaan mo. Ito, MP5 made in the USA by Zenith Firearms. Yan. Okay. Check out natin. This, this one is 269,696 ZF5K. So yan, pwede mong lagyan ng strap, same switch niya, mechanism yung niya parang sa MP5 talaga. Tapos ito hindi natin ma-charge kasi yan, bawal, di ba? So yung sights niya is kakaiba. Ayan. Ayan. So na-adjust yung sight. Ayan, no? As you can turn it. Ayan. Okay. I wonder magkano ang isang magazine yan. Ayan. You have CMMG Banshee. All chambered in 9mm. Tapos ang price range niya somewhere between 190 to 210,000. So depende sa model. Mabenta siya kasi as you can see, there were 5 na naka-display pero 3 na lang ngayon. Tapos itong anong color to? Coyote tan, last unit na lang siya. Yan. Ito pang pang sci-fi ang dati niyan, si IWI Tavor TS12. Ito naman, i-active natin. TS12 chambered in 12 gauge. 3-inch ang chamber. Semi-auto yung operation niya. Tapos, operating system, 2-position gas regulator, short stroke. Tapos, yung magazine niya, yung rin, 3. 3 tubes na iikot. Pwede mong ikot-ikutin. Parang yung ginagawa sa atin ng X natin, di ba? Pinapaikot-ikot tayo. Pero yung capacity, 4 na 3-inch shells. Kapag yung gumamit ka ng much shorter, yung 2 by 3/4, magkakasya 5 per tube. So that makes it between 12 to 15 rounds depende sa ilalagay mo na bala. And still with Espinelli. Ito yung mga ang unang napansin ko kagad sa kanila yung hand grip niya ang gaganda. Ito. Yan, no? Ang ganda ng grip. Tapos same yung almost the same with yung niya, yung design nung which is ayun ang tawag sa kanya
1911 Adam 45S Premium Fireball. Price 83,000. 83,460. Yan, napaka-premium tignan. Yan, shiny shiny. Balik tayo sa top spot kasi may nakita akong firearm na kakaiba. Eto, si SR121. So, merong nickel, tapos merong black. Ang caliber niya, ang shotgun, 410 gauge. Alam kong 410 gauge, compatible din sa tatanong natin mamaya. Capacity, 5 rounds. Ang interesting dito is ito, itong niya, similar sa revolver. Ang niya. Tapos, meron din ito. Cute naman ito. Ayun, ito. Pwede natin hawakan. Diba? Parang revolver pa rin na itsura. Naalala ko tuloy si Joker. Yun siya. 3-inch. Ayun. 410 gauge. 55,520. So, parang revolver na pwede mong kakarga mo sabay-sabay. Astig yan, no? Kung may moon clip. Ito, we have yung yung shotgun na AR style. Chambered in 12 gauge. 2 magazines included. 1 5-rounder, 1 9-rounder, 18-inch na barrel for 83,000. So, may dalawang kulay. Siya, black tsaka flat dark earth na combo. Tapos ito parang desert tan. And then bronze. O, continue tayo with top spot. Ito, ang ganda ng nila. Accessory. Diba? M-Lock Enforcer Kit para daw sa AR platform. Merong may violet, may red, parang red na tomato orange. Tapos ayun, may orange. Tapos merong parang mint green or teal. Ito meron na parang desert flat dark-ish. So, tingnan natin kung abot ko to. Okay. Yes. Comrade. Okay, we have AK-9. Yan, AK chambered in 9mm. Yung stock niya is rotating. Rotating ba tawag dyan? 2 pieces, 30 round magazine. O, sulit na yun. 18.5-inch na barrel for 90,000. For Mother Russia. Yeah. Stig. Ito, CZ Bren. Chambered in 223 rem. Comes with 30 round magazines, 2 pieces, barrel and 11 inches. Price from 266,900 to 230,850. Oh, ito may naligaw na guitar case. Ay, ang loob nito parang gitarin or nakakulma sa pa rin? Parang siya, pang hulma sa pa rin. Okay. Makita ko lang. Sige. Kasi ako may ganyan rin ako, pero electric guitar talaga, pang gitara talaga ang pinaglalagyan ko. US branch. Okay. Mas mas discreet. Tsaka, kunwari may ilagay sa... Nice. Sabi mo, pang magja-jamming lang sa studio. Pwede ilagay dyan, gitara na lang. Oo, pwedeng gitara din. Kumuha ko ng yung gold cup, classic. Okay. Okay, let's continue. Balik tayo dito sa bandang unahan. Ang daming mga stores, ang daming participants, nakakatuwa.
Okay. Ito, another arms for booth. Ito naman si Lynx. Ayan. Ano, sundan mo lang siya para sa payment. Mga iba-ibang scopes. Ayan. Scopes by Vector Optics. Nagre-range siya from 13,600 all the way to 16. Ayun, up to 17,000. Ayun, from 6,000, sorry, from 6,000 all the way to 17,000. Depende sa type ng scope. So, ito, reflex sight, nasa 6K. This one, nasa 6K lang. Ay, di. Pwede. Ito mga ganito pwede. All the way, ito, pang ano talaga, pang malakasan. One is, di ko alam paano basahin pero 1 to 10 by 24. Nakalimutan ko na paano basahin yung mga yan, pero yun yung ano niya, specs niya. Ito naman yung para sa mga handgun. Ito na lang, sir. Ayun. Yan, mga dami unit yan, mga para lang may ma-visualize nyo ano yung magiging appearance niya sa inyong firearm. So, merong mga Taurus and Glock na model. Yan. Ha? Paano ha? Ah. Ito kay sir. Okay. MR. Ito naman yung Oh. KMR Precision Arms. Isa lang sa... Yung finish niya, yung parang plinor, yung niya, yung kinisab niya, yung parang plinor wax. Tapos, all black. Tapos, tama yung sabi ng kasama na ko dito. Yung platform niya, parang medyo hawig sa CZ. Medyo premium ang niya, ang pricing niya. Ito halimbawa, parang siya, pang competition ng dati niya, no? Kasi yung pang rack ng slide, tapos meron para sa tawag dito, para sa optics, may compensator. Oh, interesting. Ang chambering, ang niya, caliber niya, 22 LR. Pang to yung pang competition pa rin, pero yung nasa isip ko kasi yung competition, yung diba, yung takbuhan and all. SRP niya is 150 pero naka-sale siya at 135. Yun. Meron din naman mga the rest naman is 9mm. Yan, ito mga 22 LR. Pero the rest 9mm. Ito pang competition din. Kudax OR. KMR Kudax 252. Ang ang sale price niya. Dito tayo sa ibang niya. Laugo Arms. Yan, merong revolver, meron ding pistol. Ito medyo interesting, magandang color combo niya, black and gold combo. 9mm, may tatlong magazine na included. Price at 400,500. Napakaganda rin ng price. Ito, staccato. Staccato 20. Staccato 2011. Staccato HD. So ito si HD, may 4-inch na barrel.
Ang sale price niya is 432 from SRP niya is na 480. Ito naman pang ano. Ito walang information eh. Hindi nakalagay kung ano yung price niya or what have not. Ang masasabi natin, ano siya, magandang pang-display. Meron siyang design sa metal na ano niya, parts niya. Tapos dito sa may barrel may nakasulat, may nakaukit, God, Guns, Freedom. Yan. And we have the mga Horus, CZ, and Arma Zika. Ito bagong ano rin to, bago yung name sa paningin ko. SRP 335, ang sale price niya 319. Competition na pang competition ng datingan. Walang information eh kung ano eh. Malamang chambered in. At tingnan natin sa may barrel kung may information. May information pero hindi ko mabasa. Made in Czech Republic. Pero hindi ko mabasa yung chambering niya. Sorry guys. Ito yung mga finish. Ito, Louis Vuitton. Mahal na ito. Pang ano, designer ang dating. Louis Vuitton. Ang taray. Tapos kilay ka dyan. 480k from 432. O, diba? Picturean nga natin. Ayos. Ito naman, another nice pattern. Parang camo style. Tapos black and pink. Tapos may konting gray na combo. 480 from 432 from 480. Ayan. Almost the same naman the rest. Ito maganda rin. Black with bright green. Yung parang siyang ginanong-ganon lang ng brocha. Same price. Ito rin same price. Ito medyo desert camo ang datingan. Ito maganda, medyo ano ba? Concealable. Ayan na. Short ang barrel niya. Yan. Ayun, brace pala ang tawag dito. Hindi stock. 360 from 400k. Ito, meron pa tayong sikat na si Da Vinci. Da Vinci Machining. 480, 432 for this event. Ito, 480, 430 for this event. Tapos, ito kayo magugulat sa pangalan, Taylor's. Ay, hindi, nakaano siya. Nakaano pala, sorry. Hindi natin up. Nakaano pa tawag yun? Naka-ziplock. Zip tie pala, sorry. Yan. 166 from 185. Okay. Ito pala is yung si Speed Edge. Okay. Ito. Ay, hindi pala pwedeng Ito pala mga ito binabaliwan naman pa rin. Ay, nag-seminar. CZ pan. Dito naman tayo sa Metro Arms. Another Filipino manufacturer ng mga quality firearms. Ito yung mga 2011 nila. Ito 2011. 152. Ang regular price is 160. Mac 2011 Champion MX3. Tapos meron tayong Mac 3011. Ano yung difference mo? Introductory price 50k. Chambered in 9mm.
Another Mach 2011 Champion MX5C 9mm 160. Ang regular price is 180. Ito, another optic ready na no, MX5 din siya. 185. Cerakote. Naka-Cerakote na siya. Ito yung ibang mga firearm nila. This one is Rapido Hammerhead. Ayan. MX4C 160 from 180. Nice. Tingnan natin ibang mga firearm nila dito. Ito pala yung MX5. Nagpapakahirap tayo sa display, meron pala dito. Pwede mo pangawakan. Ayan. Black Chrome 160 from 180. Naka-reduce price siya. May kasama na siyang Red Win na sights. Diba? So, makikita nyo dito, partially nakaangat pa rin yung rear sight. Yan. Nakaangat partially yung, nakalitaw siya. So, ibig sabihin, kapag sabihin natin hindi functioning or low-bat, magagamit mo pa rin siya. Ayan, kita mo pa rin yung front and rear sight. Pwede pa, may focus pa rin, may sight alignment pa din. Ayan. Puro pala mga MX5 pala ito mga to. Okay. Dati hindi ako nag-iinaya. Ayan. Ito yung mga 1911s nila. Ito. Classic tri-top. So, merong option, no? 9 available in 9mm 40 tsaka 45. Black Chrome, 65K. Ang regular niya is 72,200. And ito siya. Yan. Naka-ready siya for optic, oh. Optic ba to or ano? Kasi ito yung sa rear sight, eh. Yan. Looks like siya, very customizable siya. Depende siguro yung mas maganda yan kasi from the shop, sila na yung mag-set up para sa iyo. Ito nilagpasan ko kanina si Canik. Ito yung nag-catch ng attention ko, yung Canik Rival in gray. 9mm ang niya. Ito yung black. Walang price na naka-display, eh. Ito si meron si Springfield Prodigy chambered in 9mm. Naka-bull barrel siya, oh. Tapos naka fiber optic front sight. So si Mac, naglabas na rin siya ng AR nila. And it's called si Stinger. Meron in 5.56, tapos meron in 9mm. Ang pricing niya, dito muna tayo sa So si PCC niya, yung 9mm, ang regular is 100,000, ayun siya. 100,000, naka-sale at 95. Si 5.56 niya, by the way, 11-inch yung barrel. Si 5.56 niya is 113, regular price is 118. Ito yung anong color to? Cerakote.
Tapos si Combat Elite, also in 5.56, 110. So, 3K difference sa, siguro yung color lang yung nag-ano dyan. Si Stinger na ano, tong 9mm, balik tayo sa 9mm. Ito, na-notice ko yung ano niya, no, yung color niya, color, siguro yung kulay lang to. 108, regular price is 110. Ayun. Ayan. Ito, so may available silang suppressor for 6,000 pesos. Ah, hindi siya suppressor. Para siyang shroud. Oh, kasi ang laki ng ano niya, oh. Kasi yung daliri ko. Tapos, pag nung ginanong ko siya, ramdam ko ito kagad. Parang ano, I don't know what it does. Baka flash suppressor. Pero definitely hindi siya magana, hindi niya i-muffle yung sound. Hindi niya i-restrict. Ay, Lahat ng security, ma'am, nagsama sa akin. Wala. and see. Dito tayo kay Chris. Ayan. BNT PP9. Ayan. So yung stock niya, ano, folding. Very concealable. Ito yung kabilang side niya. Merong rail sa side, sa ibabaw. Yung charging niya, ito rin yata, I think, similar sa AR, mga sa ibabaw. Pero, parang more on ano siya, ipipinch mo siya, rather than yung parang ikoklo mo lang. Walang price pero chambered in 9mm siya, tapos it includes a magazine na may 30 round capacity. Ito naman si USW Glock kit. So yung 4.5 na barrel. So anong Glock model to? Ayan. Ayan. So parang ano siya, accessory siya para malagyan ng ano, something sa ila. Hindi, may ganito na rin si Glock So just so that may ano rin siya, magagamit mo pa rin. Pero dito rin siya finifix para ano siya, ang tawag doon? Bahala na kayo. Yan, pero ngayon, with this, magkakaroon na kayo ng parang shoulder na support. Tapos, nandito may provision pa rin siya for an RMR or some sort of sight. Yan, dito tayo kay punta tayo kay Chris Vector. So, ito si Chris Vector, CRB Black. Ang barrel length niya is 16 inches. Chambered in 45 caliber. Tapos, may dalawang magazine capacity. 13 rounds at isang 30 rounds. Galing, ganda niya, oh. Parang very futuristic pa rin siyang tignan para sa akin. Kasi ito, here's another version. Mas maikli yung barrel niya. 6.5 inches na barrel. Tapos same magazine, isang 13, isang 30. Tapos merong white.
whenever I see yung white na, no, naalala ko yung either yung mga Stormtrooper or yung si Storm Shadow. Ayun, ano naman siya, Alpine White. Okay. Kataon lang talaga. Mahaba na yan. Para nakapila ka na. Yan. Ito, so, andito tayo kay Tactical Corner. Ito yung ano nila, mga Canik nila. So, ito si Canik Rival S. Yan. Canik Rival S 9mm 18 round capacity magazine. This is chrome na finish, 6-inch na barrel. Price 106,500. Texture niya hindi siya ganun ka-aggressive. Parang ano siya, sandpaper na ano, yung may grit na siguro mga grit na 600. Hindi naman siya sobrang rough. Sakto lang. Hindi siya ganun sobrang aggressive. Tapos ito, ang gusto ko dito yung medyo may gantong depth. Kaya yung parang nakaan siya para sa dali, mas relax. Tapos, hindi mo accidentally mapipindot si magazine release button kasi nasa ibabaw siya. Oh. Ang dami ko nakikitang shooter, napipindot siya. Pero yun nga, dahil yung angle ng ano, sakto, tapos yung placement niya medyo mababa ng konti, tapos maliit lang siya, pero mataas. Ayun, no? Ang practical no, ano, medyo smart yung ano, very good yung nag-design nito. Like ko yung ano na to. Yan, tapos, ano pa ba? I think yun lang. Yung meron din siya sa harapan, texturing, tsaka sa likod. Ito, paikot naman siya. Meron din siyang screw, so I think pwede mo siyang personalize. Although hindi pa ako nakakita around dito kung saan meron ganun. Thank you. Ito si Han. Si Han is more on ano sporting ano. Although meron din silang ano firearm. Ayan. Ito mga Taurus pistols. Ayan. Ito, yun lang ang nakita niyan ulit. In the flesh. Si ano, yung Red Rider na ano, BB gun. Meron pa palang ganyan na ano, brand new. Ito naman, secure arms gun. Ayan, so meron siyang variety ng mga handgun tao. Yung mga iba-ibang multi-tools. Ito, let's feature this naman for the first time. Maganda tayo. Off the bat, yung medyo na pukaw ang aking attention nito. Leatherman Moot EOD.
So, meron siyang 15 tools, needle nose plier, premium replaceable fuse wire cutter, military performance spec cap crimper, electrical crimper, 420 HC combo knife, saw, replaceable cutting tool, cutting hook, may hammer, bolt overdrive tool, replaceable C4 punch, replaceable bronze carbon straight high. Number 8 to number 32 na cleaning rod and brush adapter, carabiner bottle opener, large bit driver, stranded wire cutters. Ang dami ng feature no, for a small na tool. Solid na solid siya. Ganda. Very compact. Yan. Sige. 25 years ang warranty niya, sir. Ayun. May 25 years warranty. Ang price niya is at 21,519 Less pesos. 10% discount. Tapos less 10%. Calling all sporting enthusiasts, outdoor Salamat. adventurers, and firearm aficionados. The 30-second Defense and Sporting Live Show is officially underway here at the SMX Convention Center. And ayun mga kasublang, dyan nagtatapos yung ating paglibot dito sa 30-second Defense and Arms Sports. O, disas na lang. Hindi ko nakakalimutan ibig sabihin. Ang disas. Sa dami ng tao, sa dami ng booth, hindi na natin na isa-isa. Kaya pinili lang natin yung mga bago sa ating paningin. Tsaka yung mga stuff na medyo nag-spark ng interest sa atin. Ayun, so kung nagustuhan niyo yung video, huwag niyo kalimutan like, subscribe, and share sa family and friends. And stay safe. See you sa susunod na video.